Sa kabila po ng isyong korupsyon, pagnanakaw sa kaban ng bayan, flood control at pagdedeliver ng mga mali-malitang pera, PBBM dapat malinaw kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na dapat malinaw at bukas sa publiko kung paano ginagamit ang pondo ng gobyerno upang maibalik ang tiwala ng mamamayan. Ito ang naging mensahe ng Pangulo sa pagtanggap ng Philippines Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 up to 2028. Isang framework na naglalayong tiyakin ang maayos, epektibo at transparent na paggamit ng pondo ng bayan. Kung nais natin mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan, dapat malinaw, bukas at nakikita ang ating ginagawa. Binigyang diin ni Marcos na hindi sapat umano ang kumpletong dokumento at proseso kung hindi naman nakikita at nararamdaman ng publiko ang resulta ng mga proyekto. Aniya, dapat nasasagot ng pamahalaan ang mga tanong kung naipapatayo ba sa oras ang mga paaralan, kung tunay bang napapakinabangan ng mga mangingisda ang programa na inalaan para sa kanila ayon mismo sa ating Pangulong Bangag. Samantala, sa kabila po ng mga pahayag ni John Vic Remulla na safe daw ang Pilipinas at bumababa na yung krimen, samantalang yung actual po mga nangyayari ngayon na kung saan maraming kabataang involved sa pamamaril, pananaksak at patayan na kung saan sinuportahan naman ito ni PCO Undersecretary Claire Castro na bumaba na daw nga ang krimen. At ito ay nireaksyonan ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ng enkwentro sa NLEX Bukawi Toll Plaza sa Bulacan na kinasangkutan ng mga pulis at isang grupo na pinanulaang sangkot sa serye ng robbery hold-up. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Barsaga, may barilan sa NLEX kanina. Kasalanan ba ni ulit ni Duterte yan? Hintayin natin kung magpresko ng PCO. Ang pahayag ay tila patama sa umano'y madalas na pagsisisi ng ilang kritiko, lalong-lalo na dyan si Claire Castro at opisyal sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa iba't ibang isyong pambansa. Nauna rito, sinabi ng Philippine National Police na ang kinabarilan ng mga pulis sa Bukawi Toll Plaza ay pinaninulang sangkot sa serye ng robbery hold-up sa Calabarzon, Pampanga at Tarlac. Ayon kay PRO3 Regional Director Brigadier General Jess Mendez, 2 araw na minamanmanan ng mga otoridad ang grupo bago isinagawa ang operasyon. Sa paunang ulat, 3 suspek ang nasugatan at isa pang naaresto habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang lawak ng operasyon ng naturang grupo at ang posibleng pagkakasangkot nito sa iba pang krimen. Kaya hindi totoo mga kababayan natin na safe ang Pilipinas. Ang dami po ngayong patayan, ang dami po ngayong barilan, ang dami pong ultimo kabataan ay nai-involve na ngayon. Dapat talagang meron tayong batas at mayroong umiiral na mandato nanggaling mismo sa ating presidente. At sa kabilang dako mga kababayan, Mike Defensor, palaban, hinamon nitong si NBI Director Melvin Matibag. I-file na yan. Yung kaso, ang tagal na eh. Hinamon ni dating Congressman Mike Defensor si NBI Director Melvin Matibag na ituloy ang hinihaing kaso human trafficking laban sa kanya, kaugnay ng sinalakay ng KTV bar sa Pasig City. Ayon kay Defensor, wala umano siyang nakikitang sapat na basihan para kasuhan siya at iginiit na hindi lamang ang kanilang establishmento ang may mga tenant. I-file niya na yung kaso. Ang tagal na eh, dagdag pa niya. Ang sinabi ko sa iyo, wala siyang kakaso-kaso. Ang example ko, Soler, Okada, Resource World, may building, marami silang lesser doon, may mga nagbebentang tindahan, may mga restaurant, may mga KTV. Ang pinupunto ko lang, kami lang yung establishment at pinipilit ni Director Matibag yung kaso niya para non-bailable case, para kami ay makulong at mapatahimik. Nauna nang sinabi ng NBI na naghahanda itong magsampa ng kasong human trafficking laban kay Defensor kaugnay ng mga operasyon sa KTV bar
sa Pasig City. Mariin naman itong itinanggi ng dating kongresista at sinabing haharapin niya ang anumang kasong ihahain laban sa kanya. Pero nakita nyo, anong hinihingi nila? Dapat managot ang kurakot. At kami, nananawagan din ako, kami sasali, personal bilang Pilipino, kasama din ako doon. At palagay ko marami din sasama doon dahil marami na talaga ang ganun. Ganun talaga mga kaubayan natin. Pag ikaw ay against sa administrasyong Bongbong Marcos, kasi ang ipinagalabo may tunay na pagbabago at marisolba ang mga malalang korupsyon, walang resolba sa droga. Ngayon ang ginagawa nila dito sa mga anti-Marcos ay ginigipit na nila at kinukulong. Kaya naman itong NBA Director Matibag, hinahanapan ng paraan. They're innocent until proven otherwise. Yun nga lamang, malakas ang ebidensya. Na kung saan non-bailable kasi gusto talaga nila mga kabayan patahimikin etong mga kaalyado, hindi lamang sa mga Duterte, kung hindi kaalyado ng mamamayang Pilipino. Ang andito na lang mga kabayan, maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all.